Alas 5:02 ng umaga, sa kailaliman ng POC sector, isang serye ng mga berdeng Russian tracer round ang sumala sa port side motor ng Ukrainian heavy lift drone na ito. Wala pang 1 pulgada ang pagitan. Biglang iniwas ng operator ang drone pakaliwa. Umikot ang dambuhalang 8 rotor na babayaga sa bilis na 65 miles per hour para iwasan ang mga 30mm anti-aircraft fire. Hindi siya maaaring umatras. Sa unahan pabagsak nang sumasara ang blast door ng bunker. Ang siwa ngayon ay kasinlaki na lang ng isang kahon ng pizza. Isang pagkakamali lang at bigo agad ang misyon. Kung maitatawid niya ito ang dala niyang 28-pound payload, ay gagawing pressure cooker ang $7 milyong na Fortress. Bawal magkamali. Magsasara ang pinto sa loob ng 4 na segundo. At ang buong mapanganib na planong ito ay nagsimula sa isang simpleng sound recording para maunawaan kung bakit may susubok na magpalipad ng drone sa isang sumasarang pintong bakal. Kailangan nating balikan ang nakalipas na 15 minuto. 40:47 ng umaga, Pakhovsk sector. Napakakapal ng hamog kaya ang visibility ay wala pang 80 yards. Mahirap na panahon ito para sa infantry, ngunit perpektong kondisyon para sa pangangaso na malapit ng maganap. Sa isang maputik na lugar, 5.7 milya mula sa target, nagsimulang umikot ang mga rotor ng pinakakinatatakutang night bomber ng Ukraine. Ito ang babayaga, call sign BY-17. Hindi ito isang ordinaryong commercial drone. Ito ay binaklas at binuumuli para sa iisang layunin. Ang magdala ng 28-pound na directional thermobaric warhead na itinali lang sa ilalim nito gamit ang zip ties at dasal. Ang payload na iyon ay ikinarga pa noong alas 10 ng gabi at hinihintay ang eksaktong sandaling ito. 1.2 milyang layo sa isang mababaw na dugout ng Ukraine. 3 operator ang nakatutok sa kanilang mga monitor. Ang kanilang pangunahing screen ay nagpapakita ng malabong feed mula sa 5.8 GHz radio link. Ngunit palipat-lipat ang tingin nila sa pangalawang monitor. Ipinapakita nito ang status ng isang spool na nakakabit sa likod ng babayaga. Naglalaman ito ng 6 na 5 talampakang fiber optic cable. Ang manipis na hibla ng salamin na ito ang tanging dahilan kung bakit theoretical na posible ang misyon. Ipinaliliwanag ng tactical map sa tablet ng commander kung bakit ang target area ay lubog sa electronic noise. Isang Russian Kasuka 4 electronic warfare system ang bumabaha sa mga airwave. Lumilikha ito ng 11 milyang dead zone kung saan walang signal ng radyo na makakalusot. Mas malala pa 3 milya sa hilaga ang engagement radar ng isang Panker S-1 mobile air defense system ay nagwawalis sa kalangitan. Ang sistemang iyon ay partikular na idinisenyo para sirain ang mga drone. Gayunpaman, ang mga batas ng physics ay nagbibigay ng isang lusot. Nahihirapan ang radar ng Panzer na i-filter ang ground clutter sa taas na mas mababa sa 60 talampakan dahil sa makapal na kagubatan. Kaya ang pilotong Ukrainian ay hindi lumilipad ng mataas kundi gumagapang sa ere. Pinapanatili niyang babayaga sa pagitan ng 38 at 42 talampakan mula sa lupa. Halos ginugupit na nito ang damo para manatili sa ilalim ng tingin ng radar. Ngunit hindi nag-iisa ang babayaga. 4:30 ng umaga, ang mabagal na bomber ay nagkaroon ng sacrificial escort. 6 na binagong 7-inch FPV racing quadcopter ang humagibis palampas dito, sumisid sa hamog sa bilis na 90 mile per hour. Hindi ito ang mga mabibigat at matatag na drone na nabibili sa mga tindahan. Ang mga ito ay mga kalansay na gawa sa carbon fiber, 4 na malalaking motor na nakakabit sa isang baterya at kamera. Idinisenyo para sa bilis at karahasan. Wala silang dalang pampasabog. Dala nila ay panlilin lang. Ang kanilang misyon ay isang kalkuladong wild whistle run. Isang suicide tactic na idinisenyo para pilitin ng mga Ruso na ilantad ang kanilang mga posisyon. At ito ay naging perpektong matagumpay. Habang tinatawid ng grupo ang panlabas na perimeter, ang matinis na ugong ng 24 na electric motor ay pumulit sa katahimikan na parang drill ng dentista. Isang Ruso na may hawak na PKM machine gun sa trench line ang nakapansin sa paggalaw. Hindi siya nag-atubili. Kinalabit niya ang gatilyo, nagpakawala ng pader ng 7.62mm na bala sa hamog. Agad na puno ng berdeng tracers ang hangin. Ang karahasan ay ganap. Ang nangungunang quadcopter ay tinamaan ng direkta sa nakalantad nitong lithium polymer battery pack. Hindi lang ito nasira kundi sumabog sa isang nakakasilaw na puting kislap. Nagpaulan ito ng nasusunog na plastic sa trench sa ibaba. 2 pang drone ang naipit sa crossfire ng mga AK-12 round. Ang kanilang mga braso na gawa sa carbon ay nabasag sa ere at bumagsak sa putik bilang mga sira-sirang bakal. Para sa mga sundalong Ruso, ito ay tila isang tagumpay. Nagdiwang sila, nag-apiran kumbinsido na napigilan nila ang isang malaking kamikaze assault. Akala nila sila ang mga ngaso.
ngunit nahulog sila sa bitag. Habang abala ang mga Ruso sa mga pasabog, ang tatlong natitirang quadcopter ay gumawa ng isang maniobra na hindi kayang tapatan ng reflexes ng tao. Bigla silang nagpreno mula 90 mile per hour ay huminto sa ere sa loob lang ng isang segundo. Pumuwesto sila eksaktong 60 yarda sa likod ng unang linya ng trench. Pagkatapos ay ibinagsak nila ang kanilang mga daladala. Hindi ito mga karaniwang granada. Ang mga ito ay mga pyrotechnic whistle simulator na isinabay sa mga malalakas na flashbang. Nang sumabog ang mga ito, nang sabay-sabay ginaya nila ang natatanging nakakatakot na hiyaw ng paparating na 155mm artillery shells. Sinundan ito ng nakabibinging mga pagsabog para sa mga tropang Ruso na puno ng adrenaline. Hindi ito isang panlilim lang. Ang tunog ay eksaktong katulad ng simula ng isang saturation artillery barrage. Ang panlilim lang ay perpekto. Artillery incoming, take cover ang sigaw sa mga radyo. Ang Russian sector commander nang marinig ang hiyaw ng malalakas na pampasabog malapit sa kanyang posisyon ay gumawa ng tanging lohikal na desisyon. Magtago sa ilalim ng lupa agad-agad. Sa loob ng ilang minuto, 38 na sundalo ang umalis sa kanilang mga pwesto at nagmadaling pumasok sa main command bunker. Iniisip nilang nakatakas sila sa isang atake. Sa katotohanan, sila ay nagtitipon lamang sa loob ng patibong. Ngunit nang mailatag na ang bitag, muntik nang masira ang misyon. Alas 4:57 ng umaga, isang passive sensor sa Russian electronic warfare truck ang nakasagap ng 5.8 GHz control signal ng papalapit na Baba Yaga. Hindi nag-atubili ang mga operator ng Russia. Itinaas nila sa maximum output ang Kasuka 4 jammer. Ito ay isang bugso ng directional noise na napakalakas. Katumbas ito ng pagtutok ng ilaw mula sa isang stadium floodlight sa isang pares ng night vision goggles. Sa loob ng dugout ng Ukraine, ang mga pangunahing screen ay biglang naging static, total whiteout. Ang piloto ay lumilipad ng bulag sa teritoryo ng kaaway, dala ang isang lumilipad na bomba na walang direksyon para sa isang karaniwang drone game over na ito. Ang drone ay babagsak o automatikong babalik. Gayunpaman, hindi nagpanik ang pilotong Ukrainian. Pinindot niya lang ang isang toggle switch na may label na auxiliary. Agad na bumalik ang imahe. Hindi lang malabong video mula sa radyo, kundi uncompressed malinaw na 1080p footage na walang anumang latency. Ito ang bentahe ng fiber optic. Habang ang Russian Kasuka 4 ay sumisigaw sa bawat radio frequency, ang control signal para sa Baba Yaga ay naglalakbay bilang mga pulso ng liwanag sa loob ng isang higla ng salamin na mas manipis pa sa buhok ng tao. Maaari mong i-jam ang isang radio wave, ngunit hindi mo maaaring i-jam ang isang photon. Ang Russian electronic warfare officer ay kasalukuyang nakikipag-apiran sa kanyang kasamahan. Iniisip na na-neutralize niya ang banta. Wala siyang ideya na ang Baba Yaga ngayon ay invisible sa kanyang mga sensor, immune sa kanyang jamming at papalapit sa bilis na 45 mile per hour. Alas 5 ng umaga, nalampasan ng Baba Yaga ang huling linya ng mga puno. Ang target ay nakikita na ang reinforced concrete na bunganga ng bunker entrance. Ang bitag ay gumana ng perpekto. Ang mga acoustic decoy ay nagtulak sa mga Ruso papasok at ang malalaking bakal na blast door ay nagsisimula ng sumara. Ang siwang ay paliit ng paliit. 23mm barrel ang pumutok. Ang tunog ay parang telang pinupunit na pinalakas ng 1,000 beses. Mga bala na kasinlaki ng karot ang humagibis palampas sa drone. Ang mga sonic crack nito ay nagpayanig sa camera feed. Isang explosive shell ang sumabog 10 talampakan lamang sa ilalim ng Baba Yaga. Pinunit ng shrapnel ang carbon fiber landing gear. Ang impact ay nagpatagilid sa drone, umikot ito ng 60 degrees. Sa dugout, nilalabanan ng pilotong Ukrainian ang physics. Itinodo niya ang throttle sa maximum sa mga motor sa kanang bahagi na kumukonsumo ng baterya sa bilis na kayang tumunaw sa mga kable ng isang normal na drone. Ang Baba Yaga ay umuungol, ang mga motor ay umuugong sa tining na kayang magpatahol sa mga aso 3 baryo ang layo. Pumantay ito, ngunit mabilis na nawawala ng altitude. 20 talampakan. 20 talampakan. Pull up sigaw ng kanyang spotter. Hindi siya pinansin ng piloto. Hindi siya maaaring tumaas. Kung tataas siya, madalak siya ng radar at isang S-400 missile ang dudurog sa kanya. Kailangan niyang manatili sa killbox ang anti-aircraft gun. Bigla siyang kumanan tapos kumaliwa, sumasayaw sa pagitan ng mga agos ng tracers. Ito ay isang 65 mile per hour na laro ng Russian roulette at kararating lang ng bagong bala ng kalaban.
Ngunit biglang may bagong banta mula sa silangan. Command Isang Directive Russian 7 Lancet 3 Alpha loitering is now munition active. na nagpapatrolya All sa perimeter ang underground nakapansin sectors sa are mabagal na restricted to babayaga essential personnel. para itong isang lawin na nakakita anyone ng hear me isang over there? pato. We have a Ang critical Lancet ay update. sumisid bumibilis hanggang 180 I mile can't per get the hour. data link to Ang stabilize. pilotong We're running Ukrainian ay blind on walang the east armas para sector. lumaban. Come in, Hindi niya ito bullpen. This matatakbuhan. is the dugout. Hindi niya We ito need malalamangan Johnson sa up maniobra. now. We've lost the Hila niya ang signal. isang Can milya ng anyone pisikal hear na this? kable at may dalang warhead na kasinlaki ng We're pakwan. completely off track. Tumigil We sa need a pagpapaputok decision on ang the budget ZSU gunner allocation takot na today. tamaan It's ang not sarili niyang happening. drone. We are clearly not prepared Ngayon, for this dalawang discussion. makina I na lang agree, ang there are too naglalaban many hunter at variables. prey. May isang alas pa ang piloto. Nakatali sa ibabaw ng babayaga ang isang short-range omnidirectional jammer. Ito ay isang burnout unit na idinisenyo para ubusin ang buong kapasidad ng baterya nito sa loob ng 12 segundo ng matinding microwave radiation. Ito ay isang desperadong hakbang. Ang pag-activate nito ay maaaring sumira sa sariling electronics ng drone. Ngunit 2 segundo na lang bago tumama ang Lancet, wala na siyang pagpipilian. Pinindot This niya ang yellow switch. fiber optic coil Sumabog represents ang the jammer. critical backbone Para of sa our Russian data Lancet, ang infrastructure, mundo ay naging transmitting gulong. light signals Nag-scramble at ang video feed incredible nito speeds. na wala ang control link. Ang suicide drone ay nanginig lumiko ng husto pakaliwa at bumagsak sa isang bunto ng lupa, 40 yarda ang layo. Ngunit ang sugal ay may kapalit. Ang bugso ng interference ay nagluto sa sariling voltage regulators ng babayaga. May usok na lumalabas sa motor number 4. Ang voltahe ng baterya ay bumagsak mula 40% hanggang 12% sa loob ng ilang segundo. Ilang segundo na lang ang nalalabing flight Check the time ng calibration piloto sequence bago highlighted bumagsak ang drone mula sa langit. Confirmed. At sa unahan The niya ang servo pinto ng torque is bunker within ay parameters. isa na lang siwang 34 na pulgada. Altitude Ang readings ZSU confirmed. gunner ng They are mapagtantong entering the sumablay ang exclusion Lancet zone now. ay muling And the nagpaputok. shield is fully operational. Sinimulang kainin ng mga tracer Looks like ang a putik, successful ilang deflection. pulgada lang sa likod We ng have an buntot unknown ng drone. signature approaching Ngayon Sector na o 4. hindi na. Acknowledged. Isinagad Initiating ng enhanced piloto ang tracking throttle parameters stick. now. Ang lumpong I'm seeing drone ay rapid umungol acceleration on tumagilid that at sumugod contact. patungo sa sumasarang siwang. Hindi lang niya sinusubukang tamaan ang pinto, kailangan niyang isuot ito sa butas ng karayom. 5:02 ng umaga, impact, hindi lumusot ang babayaga sa siwang. Masyado itong malaki. Sa halip, ibinangga ito ng piloto ng direkta sa ilalim na bisagra ng blast door kasabay ng pagsara nito. Ang kinetic energy mula Adjust sa the pagbagsak parameters. ay We need to see nagsiksik the sa warhead projected sa maliit impact on na the natitirang civilian siwang. corridor. The Sa loob F-35 ng bunker program ang mga alone hydraulic has lock reshaped ay our kumabit na may understanding of kasamang acquisition tunog ng costs. katiyakan. Absolutely, and the Bigla sustainment isang marahas costs na are metal na proving even kalampag more ang yumanig sa challenging in bakal the na long pinto. term. Nanginig ang buong pinto. Ang mga staff officer ay natigilan ng laki ang mga mata. Si Colonel Ivan ay sumulyap sa mabigat na laking mekanism at bumuntong hininga. Relax, sigaw niya, umalingaw-ngaw ang boses sa semento. Shrapnel lang yan. Ligtas na tayo. Naniniwala siyang Once ang 2 drawn, the pulgadang delicate bakal na glass iyon ang strand nagligtas sa immediately kanilang enters the buhay. coating station to be Nagkamali siya. sealed with a protective Agad na acrylate nag-trigger layer, ang fuse. ensuring its Ang unang durability. yugto ng thermobaric seeing a warhead ay 5% bumasag drop sa in casing signal nagpakalat resilience ng on isang Sector ulap 4. ng fuel air explosive Correlating ng with direkta sa atmospheric ventilation data intake now. ng bunker The drone at should sa hold the maliit na route. siwang sa door seal. Sa loob ng 0.4 segundo walang nangyari. Ang aerosol ay humalo sa hangin, sumisingit sa loob ng selyadong konkretong kahon kung saan 30 na tao ang naghahabol ng hininga. Pagkatapos ay sumiklab ang ikalawang yugto. Hindi ito isang normal na pagsabog, ito ay isang pressure event. Look at the Ang movement fuel-air near the east mixture ay entrance. sumabog It lumilikha matches ng the isang previous napakalaking pattern. overpressure wave na 80 PSI. Sa isang bukas na lugar ito ay isang malaking putok lang. Current defense Ngunit sa loob ng isang The current selyadong defensive konkretong grid is bunker ang obsolete physics against the new swarm ay nagiging tactics. malupit. But the Ang resource shockwave ay allocation for walang Project mapupuntahan. Nightingale is Tumalbog insufficient. ito sa mga pader, nagpapatong-patong at lumalakas. Ang overpressure ay agad na nag-liquidate sa mga internal organs. Ang vacuum effect na sumunod ay sinipsip ang Our hangin mula sa adaptive mga bunker baga ng sinumang designs nakaligtas prioritize sa unang modularity pagsabog. and Ang blast sustainability. door na idinisenyo para pigilan ng mga artillery shell mula Under sa the new labas ay structure, natanggal you sa take mga lead on the bisagra nito eastern mula sector. sa loob. Understood. Umikot I'm ito sa rerouting hamog the na parang support teams itinapong immediately. laruan. We Isang adapt bugso or ng we apoy fail. ang lumabas ng Check 50 the alignment on the talampakan mula sa starboard stroke bunganga before you na seal the sinundan ng housing. makapal at itim na Got it. katahimikan. The calibration looks good Tumigil now. sa pagpapaputok ang ZSU gunner. Nakatitig siya sa umuusok na butas sa lupa, umuugong ang kanyang mga tainga. Hindi na niya kailangang tingnan kung may mga nakaligtas. Oras ng misyon 15 minuto. Gastos sain 6,000. Resulta, ang ganap na neutralisasyon ng command structure ng 810th Brigade.
Ang This bunker na integrated dating tila defense hindi mapasok network ay naging isang utilizes libingan advanced at radar and natutulan ng drone hukbong patrol Ruso to ang isang secure the nakakakilabot na coastline aral. day and night. Sa modernong digmaan, minsan The ang interference pinakaligtas na pattern lugar is para magtago fluctuating ay wala saan man. significantly at 10 Kalaunan ay gigahertz. humupa ang usok We sa need POX. to check the Ngunit ang isolation psychological of fog input na 3. iniwan nito ay mas makapal sa loob ng 72 oras matapos ang pagsabog na obserbahan ng mga Ukrainian reconnaissance drone ng isang kakaibang pangyayari sa buong Donetsk sector. 7 iba pang Russian command bunker ang biglang inabandona. Ang mga opisyal ng Russia na natakot sa chismis ng isang bunker busting ghost ay piniling matulog Complex sa maneuvers nagyayelong mga require trench constant, sa halip subtle na tumapak throttle sa kanilang mga adjustments. Note the multi-million rapid dolyar na konkretong microcorrections silungan and the use of the na hat switch pagtanto to nila ang maintain isang the flight nakakatakot na profile. katotohanan The voltage drop is laban sa isang stable at piloto 25 amps. na kayang ipasok ang Let's sinulid sa increase butas the ng load to karayom the ng isang maximum bunker rating. ay hindi kalasag ito ay isang kabaong. Ang epekto sa operasyon ng Russia ay sakuna. Upang maiwasan ang isa pang decapitation strike, naglabas ang Moscow ng isang bagong The initial direktiba. ingress on the red Hindi path hihigit sa 8 encountered opisyal ang resistance at this pinapayagan grid. sa anumang iisang That istruktura explains sa the delay ilalim at ng lupa. Checkpoint Charlie. Ito ay tila isang makatwirang hakbang sa kaligtasan, ngunit sa taktika ito ay isang bangungot. Isipin na pinapatakbo mo ang isang malaking kumpanya kung saan ang CEO, CFO at Operations Manager ay sapilitang nasa magkakaibang gusali, nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng mga walkie-talkie na laging nagkakaroon ng jamming. Ang kahusayan ng 810th Brigade ay hindi lang bumabagsak ito ng Confirmed. Adjusting the 60% parameters on na channel walang 3. koordinasyon, Stand by for synchronization. na walang mga utos. Ang utak ng depensa ng Russia ay epektibong nalobotomize hindi ng isang nuclear missile kundi ng takot. At nariyan ang matematika, ang malupit at malamig na ekonomiya ng modernong digmaan. Tingnan natin ang resibo para sa operasyong ito. 6 na FPV drone ang ginamit bilang pain at acoustic decoys. Isang industrial grade na babayaga heavy bomber. 6,500 talampakang espesyal na fiber optic cable at isang sacrificial microwave jammer. Kabuo ang gastos sa panig ng Ukraine, mayin 2,000. Mas mura pa iyan kaysa sa isang segunda manong Check the pick-up sa thermal Pilipinas. variance on wind turbine Para sa 7. halagang iyon, hindi lang isang Rerouting the pinto flight ang path pinasabog now. ng Ukraine. Structural Binura nila ang integrity is isang at pinatibay na 98%. posisyon na The nagkakahalaga data ng suggests the milyon-milyon. current rigging Maging won't ang mga support the malalaking final investor ay configuration. pinapangarap ang ganitong We need klase to ng adjust return the on center of investment. gravity before the Ngunit next sa lift. maputik na larangan ng digmaan, hindi lang ito isang magandang investment. Ito ang bagong katotohanan. Ang panahon ng mga mabibigat na tangke at mga static na kuta ay nagtatapos Signal na. loss confirmed Ito on ay auxiliary pinapalitan ng telemetry. murang plastic Executing manipis step na 4 mga of the kable ng emergency salamin. protocol. Override At ang engaged. nakakatakot Switching na to manual talino ng mga stabilization taong now. wala nang Telemetry maaaring nominal. iwalan. Pinatunayan ng misyon na ito na sa modernong panahon hindi mo kailangan ng $1 bilyong na Air Force para manalo sa isang labanan. Minsan ang kailangan mo lang ay isang plano mga kagamitan na nagkakahalaga ng maliit na halaga at ang pasensya na maghintay sa pagsara ng pinto.